nasa kabilang linya po natin ang maituturing din po natin na suki rito sa ating pong himpilan at sa palatuntunang ito ang kalihim po ng Department of Public Works and Highways, si Secretary Manuel Manny Bonoan. Secretary Bonoan, magandang umaga po muli. Welcome muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Racino po at John Ibanez, Secretary. Good morning po, Sec. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating listeners po. Good morning po. Again, maraming salamat po on a busy Friday. Alam naman namin tuloy-tuloy ang trabaho ninyo, pero muli nyo kaming pinaunlakan. Aminado po kayo na willing na sundin, syempre, ang lifestyle check at the same time, kung kayo po ay kakailanganin, handa nyong isa publiko ang inyong salin, Secretary Bonoan? Oo naman po. Wala naman akong problema doon. Yeah. So, yun ang utos sa ating presidente. I think kailangan po yung lifestyle check na ano. And I think kung sino po yung maggagawa ng lifestyle check sa department, will make all the records available po. Kanina starting sa akin. With your indulgence, Secretary Bonoan, maisingit lamang po namin yung aming kapanayam kanina lamang kay Senator Bato. Ronald De La Rosa. At sabi niya, ayaw niya ng lifestyle check dahil baka hindi raw po niya maipaliwanag yung, anong tawag doon? Unexplained poverty niya. Naging biruan po namin kanina yun. Pero to make it serious, Secretary Bonoan, maging ang inyong mga opisyal sa DPWH ay inatasan niyo po ba o voluntaryo na rin po silang magpapasailalim sa lifestyle checking? Mula sa mataas hanggang sa kung meron po yung if there is a body that will conduct yung lifestyle check po, I think may mga records naman po kami lahat ng mga salin, ating mga officials that were required to submit their salin po. So I think whenever this body will come to check on magkakaroon po ng lifestyle check, then we'll make all the records available po. Po. Nabanggit nyo rin po na meron na po kayong binuong anti-corruption task force. Ano pong pangunahing gawain ito, Secretary Bonoan? Para kung ano man po yung mga sumbong sa amin, mga naririnig namin, I think this task force will conduct initial investigations and assessments doon sa mga natatanggap po namin mga sumbong at na naririnig namin na mga ganitong pamumuhay o reklamo sa ating mga tauhan sa DPWH. Opo. Right. Kayo po ba'y naimbitahan din sa pagdinig ng Senado at Kamara kung meron man? Ano pong update doon? Yes. Opo. Yes, naimbitahan po kami. Naimbitahan po kami sa Lunes at saka sa Martes po. Lunes yata sa Senate at sa Martes naman po sa magkasunod House of Representatives. Okay. So magiging abalang-abala kayo next week, Secretary? Secretary, speaking of invitation, ito bang, sino to? Yung district engineer sa Batangas? Yung pinalaya? Oo, kasi nagpiyansa, di ba? Oo, si Engineer Calalo. Ano hong status ho niya? Floating, suspended, no? Suspended po. Preventive suspension po, yung ano niya. For status po niya ngayon. How many months? 90 days. 90 days. Okay. Posible ho bang isama siya, ipatawag din next week? I would not know kung anong kwanto ng yung investigating body po. Sila pa nag-determine kung sino po yung iniimbitahan nila na kasama po doon sa sa hearing po. Of course, dapat i-lifestyle check din ito, Secretary, di ho ba? Yes po. Oo naman po. Aside from yung ano niya, yung siguro yung kasalanan niya po siguro that attempted to bribe, that's already an unwarranted behavior of an employee of the department. So titingnan po namin yan. Pero ito ho ba, matanong ko lang po, Secretary, matagal na ho ba itong si Engineer Abelardo Calalo sa DPW? I mean, ilang taon na ho ba ito, si Calalo?
I'm not sure po, pero hindi pa ho siya masyadong matagal dyan sa Batangas first eh. Okay. Hindi pa siya masyadong matagal. Mm. Full-fledged district engineer pala yan. Plantilla siya. Opo, Okay. yes. Alright, with your indulgence, Kuyang Drew, medyo ilihis ko lang yung katanungan, pero may kaugnayan pa rin po sa problema sa pagbaha. Nakipagka-ugnayan na po ba sa inyo ang MMDA dun sa plano nilang 5 flood cisterns, Secretary Bonoan? Ito po yung napag-usapan po namin nung yung committee that Po. was headed by yung po sa DepDev, sa yung dating MEDA, and to look into a more comprehensive flood control program for Metro Manila. Nandoon po kami lahat. And isa po ito yung mga recommendations po na pwede namin gawin na paggawa po ng mga cisterns actually dito sa mga available spaces. Unfortunately, hindi na po masyadong available yung mga spaces in Metro Manila kasi punong-puno ng bahay, lahat at halos sementado at lahat na ng paligiran. But there are still spaces na nire-recommend nila. And we will technically evaluate yung itong mga spaces na po pwedeng lagyan po ng cistern po. Para sa paki-educate nyo nga po kami, ako in particular, ngayon ko lang narinig itong term na cisterns eh. Ano pong pagkakaintindi nyo dito in layman's term, Secretary Bonoan? Paano pong sistema nito? Ito po yung imbakan ng tubig baha underground. Halimbawa, meron na po itong kagaya niyan sa Global City, meron na po silang ginawang cistern niya. Hindi bumabaha ron? Hindi ho. Yung mga tubig baha, iniipon po doon. Halimbawa po, let's say for example, dito sa may Sampaloc area, madalas po binabahayan. Ang catchment, no? Opo. So, halimbawa, gagawin po naming cistern po doon sa football field ng UST. Yun po yung imbakan ng mga tubig baha. And pagka kanyan po, a certain volume, at a certain volume na halimbawa umapaw, it will go through a drainage system that will go to the pumping stations din po. Pero karamihan po, maiipon yon and it can be used for anything during the dry season po. Yun. Kumbaga mapapakinabangan pa yung mga naipong Maganda tubig. yan. Opo. Pero, ito ho ba ay dito lang sa Metro Manila? Well, ang kailangan po namin kasi dito is actually, ang cisterns actually are usually dito sa mga urban communities, urban areas po ginagawa yan eh. Alright. So, may idea ka ba, Sek, kung gaano katagal ito? Kung sakali mang matutuloy? Kailan sisimulan at gaano katagal ito gagawin? It will take some time, and I think since kagaya niyan, if we are going to do it, halimbawa, one of the areas na sinasabi nga is doon sa UST, we will have to coordinate with yung leadership kung ng UST. I think meron pa silang And of course, LGU. Meron na po silang parang pumapayag, and but we'll have to discuss this further with them. LGU po para pagtulong-tulungan to namin i-implement po nito. Alright. At gaano kalaki po ang pondong gagastusin po dito, yung budget po dyan, Secretary? Wala pa po kaming nailaan na pondo niyan, but I think it will go through a detailed engineering design para malaman po natin kung magkanong ilalagay nating pondo for each of the cistern na gagawin po natin sa Metro Manila po. I think it will go through a feasibility study and detailed engineering design. And we hope to start it within the year po, yung paggagawa ng feasibility study and detailed engineering design po. Pero yung mismong pagsisimula, hindi ngayong taon, Secretary? Medyo mahirap na po kasi we are already almost September.
And it will take some time to do the detailed engineering design po, and actually yung mga coordination with local government units at saka yung mga may-ari ng mga private areas. Yun po, so it's not, realistically po, if at all, siguro towards the middle of next year, siguro po yung masisimulaan po yung mga ganitong proyekto. Basta lang po, with your indulgence, Secretary Bonoan, meron pa rin pong hindi mapigilang humihingi ng ikangay quote-unquote ulo ninyo. It's either kayo po'y magbitaw or magpahinga muna or mag-leave of absence. Ano pong reaction nyo dito, Secretary Bonoan? As I have been saying, even in your station po yata for several times, sinasabi ko po, that I am at the pressure of the President. My service is at the pressure of the President. Kasi marami pa po kami, aside from itong flood control issues na we are addressing, we are also trying to accelerate the implementation of the flagship projects. Dito sa, marami po ito, malalaking projects that we intend to implement under this administration para maumpisahan man lang sana it substantially magawa na. Makita na gumagawa. Kagaya po nito, we will soon start the implementation of Bataan Cavite Interlink Bridge. Mahaba po nito. This is one of the longest bay bridge in the world. Tapos yung dito po sa mga ibang regions, Panay, Guimaras, Negros Bridge, yung mga ganon, dito sa Cebu, dito sa mga tunneling project sa Davao, tunneling project po dito sa may Santa Fe, dito rin po yung mga paggagawa ng mga, dito rin sa Laguna Lakeshore Expressway. Yung Bataan Cavite Bridge pa pala, Secretary. Ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Diba, yung mahaba-haba. Kailangan din po matutukan po ito Matutukan po nito. Big ticket yan talaga. And we don't want to lose the momentum actually to implement all these projects pa po. Yung ganun. Opo. Nasa inyo po ang pagkakataon, Secretary Bonoan. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe. Go ahead, sir. Well, tuloy-tuloy po kami dito sa ang natin ng order ng ating presidente sa amin. Isakto tuloy-tuloy po namin sasagawa itong pag-iimbestiga dito sa mga anomalous flood control projects. And at the same time po, yung mga flagship projects, kailangan tutukan din po namin ng rent. Para sa gano'n naman, naantala na nga po kami rito sa pagsusulo ng mga flagship projects for the last 3 years sa mga maraming dahilan at alam naman nating Pangulo niyan at ngayon at tutok ang ating presidente sa lahat ng bagay nito ngayon ay kailangan po matutukan din po namin sa pagpapagawa po lahat nito at para naman sa ganun at yung at least in the last 3 years ipakita naman po namin na lahat ito mga flagship projects either matapos o masisimulan man lang sana namin na substantially bago matapos ng administrasyon po nito. With that, Secretary Bonoan, good luck po. Thank you po sa pagkakataon at mananatili pong bukas ang himpilan namin for update po mula sa inyong side sa DPWH. Good morning po, Sec. Maraming salamat. Good luck po. Ingat po, Secretary. Salamat po. Morning po. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Public Works and Highway Secretary Manuel Manny Bonoan.